So good morning guys. So ngayon pupunta kami ng Olongapo from Castilleos. Matagal-tagal din hindi nakapag-upload ng video kasi na busy. At saka wala naman ako masyadong ikita content kaya hindi rin ako nakakaalis ng bahay. Kaya ngayon lang ako makakapag-upload ulit. Ang nga pa pala namin, ang gagawin namin sa Olongapo, pupunta kami sa SSS para ayusin yung pension ko. Nag-file na ako ng permanent disability dahil hindi naman na ako makapagtrabaho. So kailangan ng konting kahit malit na income, at least merong matatanggap monthly. Malaking bagay na rin yun para pambili ng gamot. So guys, palabas na kami ng gate ng Fiesta, papunta ng Olongapo. So ngayon nandito na kami sa labas ng Fiesta. Nasa may kalsada na, papunta ng Olongapo. At medyo busy pa dahil maaga to alas 7 pa lang ng umaga. Busy dito pagka umaga pala. Dami nag-aabang na tao nag-aabang ng sasakyan. Tsaka ang dami ng sasakyan, masyadong busy ang kalsada. So palabas namin ng Fiesta ng Castilleos pala. Ngayon nasa boundary namin ng Castilleos at Subic. This time papasok naman kami ng Subic. At ngayon pa ay nasa Pamutawan na kami. So actually basically ang Fiesta talaga ay nasa boundary lang talaga ng Castilleos at saka ng Subic. So pagkalabas pa lang ng gate ng Fiesta, tatawid lang ng tulay, nasa Subic na kami. So ngayon ay nasa Pamutawan na kami, papunta ng Olongapo. Siguro abuti kami ng mga 20 minutes ang biyahe, 20 minutes hanggang sa Olongapo. Depende pa rin yun sa traffic. Kasi pagdating ng bayan ng Subic, medyo babagal ang takbo ng sasakyan dahil ma-traffic din. Lalo pag umaga dahil pumapasok ang mga estudyante. Sa bayan kasi ng Subic, nandun ng Central School. Maraming establishment. School, mga business shops, mga ganun. Kaya busy ang lugar na yun, so mabagal ang takbo ng biyahe. This time nasa Aningway na. Alam po itong lugar na to is Aningway ng Subic. So ngayon ay nasa Barangay Aningway kami at actually palabas namin ng Aningway, papunta na kami ng Manganbaka. Pero ito yung Fiesta Prime sa may left side ko, pero magagas muna kami dahil merong murang gas dito sa gasoline station na to So yun na nga, ito magkagas muna kami bago kami dumiretso sa Olongapo kasi medyo malayo yung biyahe. Papagas muna kami. Konti lang naman, mga halagang 500 pesos na gas. Balikan na yun, Olongapo to Castilleos. Castilleos Olongapo, tapos Olongapo Castilleos. So ngayon tapos na kami ng gas. Palabas na kami ng gasoline station at papunta na kami ng patuloy na kami sa Olongapo. Okay. So yan po, palis na kami.
So ito po yung pagitan ng Barangay Aningway at Barangay Mangambaka. Medyo mataas na bundok po yan, kaya ngayon pababa na kami. Ito ang papuntang Mangambaka, at itong right side po, itong right side makikita ninyo yung daan papuntang Barangay Asinan. Yan, makikita ninyo po yung left side, ay right side pala. Yan yung right side na kalsada na makikita po ninyo papuntang Barangay Asinan po yan. Asinan, tapos nandoon yung mga maraming negosyo ng shipyard. Dito naman po sa Barangay Mangambaka, dito naman yung yung Walter Mart. Dito sa may Barangay Mangambaka, dito kami madalas mag-grocery kapag katapusan. Mas kasi dito mas smooth mag-shopping, mag-grocery kaysa doon sa Save More. Maliit kasi ang Save More, kaya mas madalas dito kami nag-grocery sa Walter Mart. Dito po yan sa may Barangay Mangambaka. Yung nakikita ninyo sa right side po, yung kulay dilaw na building, yun po yung Walter Mart. Ito naman sa may parting kaliwa, yan naman po yung Subic National High School. Ito talagang lugar na to, matraffic na talaga rito. Marami na sasakyan at saka maraming tao. Lalo sa ganitong oras na umaga. Busy ang kalsada dahil maraming estudyante, maraming pumapasok sa trabaho, maraming tricycle. Matraffic talaga sa lugar na to, kaya ingat lang sa pagmamaneho. Ito na po yung part ng ang pagkakalam po iluwas ito eh. So nandito na kami sa bayan ng Subic, sa mismong bayan. Ito na po, Barangay Baraka na ito eh. At kaya na rito, may medyo matao na. Maraming sasakyan, maraming tao dahil maaga pa eh. Nagsisimula pumasok ang mga bata sa eskwela at yung iba naman pumapasok sa trabaho. At yan naman po yung Subic Municipal Hall. Yun po munisipyo ng Subic. Pagkalagpas mo na ng munisipyo ng Subic, tatawid lang ng tulay ng Kalapandayan, boundary ng Baraka at ng Kalapandayan. Yan po, paglagpas ng tulay na yan, Kalapandayan na po yung susunod na bayan na baryo, barangay Kalapandayan na po ito. Itong barangay ng Kalapandayan, noong panahon ng US Naval Base, marami din pong mga club dito, mga establishment na pang-Amerikano dito sa lugar na to. Maraming disco, may clubhouse, mga bar. Pero ngayon wala na po dahil wala na rin yung US Naval Base eh.
At napalitan na rin ng mga iba't ibang establishment. Asensado na rin tong barangay Kalapandayan na ito. Marami na rin negosyo na naitayo dito. Kapalit ng mga dating bar tsaka mga club. At pagkatapos po nitong barangay na ito, tatawid na po ito ng zigzag papunta naman sa barangay Kalapakuan. Ganun din po sa may barangay Kalapakuan, asensado na rin po, marami ng mga bagong negosyo. Maasenso ng mga bayan dito sa mga baryo dito sa Zambales, Subic. Ito naman sa may parteng Matayin na po ito. Matayin, Subic, Zambales. Marami na rin pong mga negosyo rito. Asensado na talaga Subic. Medyo malabo lang dahil tapat kami sa salubong kami sa sikat ng araw, kaya ang sikat ng araw nagpapalabo sa video. Kaya masyadong maliwanag. Paglagpas po ng tuloy na yan ng Matayin, ito po ay Barrio Barreto na ito, Barangay Barreto. Olongapo City na po yan. Yung tulay po na yun ng ang boundary ng Olongapo City at ng Subic, Zambales. So ito po ay Barangay Barreto na, Barrio Barreto. Marami din pong mga bar dito noong araw, nung panahon na merong Subic Naval Base. Marami pang kano sa Olongapo. Marami din pong bar dito sa Barreto at saka mga clubhouse. Pero ngayon, marami na rin pong negosyo na pumalit buhat nung mawala na yung base. Napalitan na yung mga bar, napalitan na rin ng mga ibang negosyo. Asensado na rin po ang Barangay Barreto. Mabilis na rin pa sa panahon na masenso na rin yung mga baryo. Hindi na rin naging independent ng mga lugar dito sa Zambales, sa Olongapo. Hindi na rin naging independent sa US Naval Base dati. Dati kasi, nung meron pang mga nakadepende yung mga negosyo sa mga American serviceman. May hindi na po. Ito naman ay pakit na kami sa zigzag. Sa zigzag na po ito. At ito ang hindi ko alam kung ano pangalan ng barangay dito eh. Kasi taga-Subic po ako, hindi po ako taga-Olongapo. Hindi ko alam ang pangalan ng lugar na to. Yung mga taga-Olongapo na nakakapanood dito, baka sakaling alam nyo, pakicomment nyo na lang po yung mga nakakalam ng lugar. Bakit may dilaw na bus? Swimming? At isa rin sa napansin ko dito sa Olongapo, ang daming motorsiklo. Matagal yung ginawa na bus ng lunggoy? Dati naman hindi ganyan. Wala, may Matagal din kasi ako nawala dito sa Pilipinas dahil nagtrabaho po ako sa ibang bansa. Halos 25 years po ako nasa ibang bansa. Nagbabakasyon lang ako every 2 years. Nagbabakasyon lang ako. Ngayon ko lang po nakikita na talagang asensado na talaga yung mga lugar dito. After 25 years na nawala ako dito sa Zambales. Ngayon ko lang nakita yung mga pagbabago. Ang dami-daming pagbabago. Pati yung kalsada, laging traffic dahil ang dami ng sasakyan, ang dami ng motor, ang dami ng nakamotorsiklo. Affordable lang kasi ang mga motorsiklo ngayon, kaya siguro yung mga tao mas convenient silang mag-commute sa pamamagitan ng motor. Na naisisingit-singit nila sa traffic. Mas mabilis na naman yung galaw nila para sa mga 4 wheels. Approaching na po kami sa may SBMA. Makikita
makikita niyo po sa kaliwa, yan po yung Olongapo Public Cemetery. Dito sa may sigsag sa Olongapo. Dito po sa Olongapo talaga sa may sigsag ang sementeryo. At approaching na po kami sa pagpasok sa SBMA. Dahil yan kami dadaan papunta ng SS. Punta kami ng SSS sa office ng SSS sa Gordon Avenue. Mas malapit kasi, parang shortcut na lang to eh. Yan po, approaching na po kami sa gate ng SBMA. Dati wala nang ganyan. Panang bata. No? Kami na nagmumunta dati, mga Mumbai lang. So okay, ito na po yung tulay papasok ng SBMA dito sa may Kalaklan. Ito pong lugar na to ay Kalaklan Gate. Papasok ng SBMA. Konting trivia lang muna po tayo. Ang SBMA po ay former US Naval Base. Ito po yung dating naval facility ng United States of America dito sa Olongapo. Kaya mapapansin ninyo, iba ang kalsada. Hindi katulad nung pag nasa labas ka ng SBMA, mas maliliit ang mga kalsada. Hindi katulad dito, maluluwag. Dati po kasi itong naval base. Dati po hindi makakapasok ang civilian dito, maliban na lang kung may mag-escort sa'yo na empleyado ng base. Bawal po kasi dati ang civilian. Pero ngayon po ay ano siya, open na siya sa public. Tsaka konting kalaman lang po, iba ang traffic rules dito sa loob ng SBMA. Kaya pagka pumunta kayo dito sa loob ng SBMA, observe traffic rules po. Bawat intersection, kailangan mo huminto ng full stop. Yung meron silang tinatawag dito na first to stop, first to go. Ganon. Yung po ay na-adapt sa dating rules ng mga Amerikanong sundalo dito sa loob ng base. Nung nawala ang base at pumalit ang SBMA, nag-turn over yung Philippine government. Inadapt po ng Philippine government yung mga rules dito sa loob ng base. Para nga naman hindi ma-spoiled yung yung facility. Napakaganda po ng lugar na ito. Pag nandito ko sa loob ng SBMA, para kang nasa ibang bansa. Kasi iba yung building code nila. Iba yung rules ng rules, traffic rules iba rin. At saka dito po sa loob ng SBMA, monitored po ng radar to. Palabas na po kami ng SBMA. Actually, dumaan lang talaga kami dito. Tumagos lang kami. Mula sa Kalaklan Gate, dumaan kami dito. Dahil paglabas namin dito sa main gate ng SBMA, malapit na po yung SSS office dito. Kaya mas malapit, mas convenient dito dumaan. Kasi kung daan pa kami sa mismong bayan ng Olongapo, medyo mas malayo na konti. So far, nandun, nakalista po kami, nakalabas na kami ng SBMA. Nandito na kami sa may bayan ng Olongapo. Approaching po sa SM downtown. Dito po sa Olongapo, dalawa po ang SM dito. Ito po siyang naunang building ng SM. Yung SM downtown, kaya lang nagkaroon na naman ng isang SM doon naman sa may central, sa may malapit sa gitna. I mean, dito sa mismong central ng Olongapo. Mas malaki po yun kumpara dito sa downtown. At ito na po, lumiko na kami sa may Gordon Avenue papunta sa SS office. Ito din po yung Gordon Avenue dati, maraming bar dito noong araw. Pero ngayon wala na, puro business establishment na lang. At andito na po kami sa may SSS office.
So after ng appointment namin sa SSS, umuwi na po kami ni Ate Sheila. Si Chancellor po ay dumiretso na sa school. Hinatid lang niya kami dito sa terminal ng Victory. Nag-commute na kami pauwi ng Castillejos. Kinaya ko naman kahit na PWD po kasi ako. So akala ko may hirapan ako umakyat sa bus. Pero hindi naman dahil may malalay naman sa akin kayong konduktor ng Victory. Nilalayan naman ako sa tsaka ni Ate Sheila pag-akyat. So okay lang naman. Magaan naman. Nakaakyat naman na maayos. Si Chancellor po dumiretso na sa school dahil 12:30 ang klase niya. Mag-alas 12 na kasi. So, pabalik pa kami ulit sa SSS siguro by next week. At hindi pa kompleto ang requirements namin. Ang requirements ko. So ngayon po ay pauwi na kami. Maraming salamat po sa panonood ng aking munting vlog. Salamat po. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator made